Isang truck na may kargang mga tubo ang nahulog sa bangin sa barangay Tamisu sa Bais Negros Oriental kaninang madaling araw. Sugatan ng 4 na sakay nito. Ayon sa isa sa mga sugatang pahinante, normal ang takbo ng truck na papunta sa bayan ng Mabinay para mag-deliver. Pero pagdating sa pakurbang bahagi ng tulay, nawalan sila ng kontrol dahil di umano kumagat ang preno. Dinala sa ospital ang mga biktima, patuloy ang investigasyon. Isang truck din ang nahulog sa bangin sa gilid ng Maharlika Highway sa barangay Lungib sa Calawag, Quezon. May karga itong isda na dadalhin sana sa Malabon. Nagtamo ng minor injuries ang driver at pahinante. Ayon sa Calawag Police, posibleng nawalan ng preno ang truck. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Namerwisyo ang masamang panahon sa ilang lugar sa Mindanao. Pansamantalang hindi nadaanan ang isang kalsada sa Sultan Kudarat kasunod ng landslide. Nakatutok si Dano Tingkungko. Humambalang ang malalaking bato at lupa sa Kalamansig, Palimbang Coastal Road sa Palimbang, Sultan Kudarat dahil sa pagguho pasado alas 5 kahapon dahil sa masamang panahon. May mga puno ring nabuwal. Pansamantalang hindi nakadaan ang mga motoristang papunta at palabas ng Palimbang at Kalamansig. Nagsagawa ng clearing operation at passable na ang kalsada. Dahil din sa malakas na ulan at hangin kahapon, binaha mga kalsada sa UP, Maguindanao del Norte. Pinasok din ng baha ang ilang bahay. Ang mga residente, kanya-kanya linis ng mga kanal. Sa pagtila ng ulan, unti-unti ring humupa ang baha. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Tuloy pa rin ang pagdiriwang ng Pista ng Santo Niño. Sa Pasay City, daan-daang imahen ng Batang Jesus ang ipinrosisyon. At nakatutok doon live si Katrina Son. Katrina? Evan, nasa mahigit 100 na mga karo at mahigit 400 na mga Santo Niño ang kasama ngayon sa ginaganap na Santo Niño Festival Grand Procession dito sa Pasay City. Ipinarada ang mga binihisang Santo Niño sa naglalakihang mga karo ngayong Santo Niño Festival Grand Procession sa Pasay City. Si Judy, na matagal na raw na namamanata, hindi raw pinalalagpas ang pakikiisa sa prosesyon. Wala akong anak na lalaki, babae mga anak ko. Mula nung binigyan ako ng Santo Niño, ang apo ko puro lalaki, 7. Kaya talagang panampalataya talaga ako sa kanya. Ang 76 na taong gulang naman na si Mirna, kahit hirap ng makaaninag, nagpunta pa rin kasama ang kanyang pamilya at kanilang Santo Niño. Iligtas po yung buong pamilya ko sa lahat po ng kahapamakan at sakit. Yun po. Ang tema ng prosesyon ngayong taon ay ang Santo Niño, pag-asa ng naglalakbay na sambayanan. Ito na nga raw ang pinakamalaki nilang prosesyon mula nang ibalik ito pagkatapos ng pandemya. So ito po ay very festive procession po. Kakaiba po ito sa nangyayari sa Nazareno dahil ito po ay sinasaliwan ng mga tugtugin at sayawin ng mga tao upang ang kanilang mga kahilingan ay ibigay sa mahal na poong Santo Niño. Nagsimula ang prosesyon sa harap ng Pasay City Hall, kasama sa ruta ang FB Harrison Street, EDSA at Rojas Boulevard. Matapos nito, kakaliwa sa Buendia at kakanan sa Halandoni Street ang prosesyon. Evan, tuloy-tuloy pa rin ang nagaganap na prosesyon ngayon dito at talaga naman na napaka-festive ngayon ng mood dito. Inaasahan na magtatapos itong prosesyon sa Halandoni Street dito pa rin sa Pasay. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Katrina Son.